Hello, magandang gabi po. Ang question ko po ay kay Attorney Ivan po muna. Regarding po doon sa sinabi niyo po kanina na mga vloggers ay kakasuhan niyo po ng cyber libel. Ayan, paano po yung #1 basher ni Beverly, ni Ma'am Beverly, na si Eloy Borges, may chance po ba makasuhan siya eh nasa ibang bansa po siya naka-base? Actually, pwede ko lang sabihin ngayon kasi tinanong ko eh. Her case is under investigation and based on my research on the Cyber Libel Law, Republic Act 10175, extraterritorial jurisdiction. That law allows prosecution of offenders even if they are abroad, as long as the cyber libelous, the online publication. There is an online publication and the victim is in the Philippines. We have jurisdiction. It is an exception to the territoriality of criminal jurisdiction. Okay, salamat po, Attorney. Ito naman po, maingay po ngayon sa social media na tinanggihan niyo daw po, Attorney Topacio, ang kaso ni Miss Beverly. Ano po masasabi niyo dito? Ngayon nagkatuluyan po kayo. Sino bang katabi ko? Kaya nga po. By the way, madagdag ko lang dun sa sinabi ni Boss Ivan, kapag siya ay nakasuhan, anong pangalan noon? Eloy Borges. Eloy Borges. Yes po. The cyber libel definitely carries a penalty of more than 1 year. That is covered by the extradition treaty. Nasa Amerika ba yun? Dubai Sa po. Dubai. Tingin ko may extra, may ano tayo, di ba? May treaty. May treaty rin tayo. Or pwede natin pa-Interpol. Kasi kung may extraterritorial jurisdiction ng Pilipinas, kung may warrant yan, pwede mo ipa-red notice yan. Rest assured na pag nakakuha ng warrant, si Attorney Ivan, magtutulungan po kami sa legal na gawin ang lahat ng paraan para siya ay mabalik dito. Hindi namin kikidnapin katulad ni President Duterte pero dadaan tayo sa legal channels. And since we have diplomatic relations with Dubai, alam niyo yung treaty, extradition treaty, mas madali lang kung may extradition treaty. But even in the absence of an extradition treaty, pwede ka mag-request ng extradition on a case-to-case basis. At ipupurso po natin yan. May mga kaibigan naman tayo sa Dubai na pwedeng tumulong. So, he should not think he's safe just because he is in Dubai. Masyadong mahigpit pa naman po ang batas ng Dubai pagdating sa libel. Kasi Sharia law yun eh, pagdating sa libel. So, do not think he's safe dahil nasa Dubai siya. Mahahanap, if there's a will, there's a way. Maraming salamat po, Attorney Topacio. And last question ko po sa inyo, Ma'am Beverly. Kasi sobrang online sensation kayo ngayon pagdating sa mga bashing. Ayan. Ano po? Ano po ang masasabi nyo dito? Actually, medyo sensitive ang itatanong ko sa inyo. Nasa inyo po kung gusto nyo pong sagutin o hindi. Kasi usap-usapan po ngayon sa social media ang inyong gender. Kayo daw po ay isang LGBT transgender. Ano po masasabi nyo dito? At medyo magulo nga po. At ano rin po ang masasabi nyo na buntis daw po kayo, nagdadalang tao po kayo kay Elias. Ano po masasabi nyo dito? Transgender. Nakapuno na. Yeah, actually, meron bang transgender na nagdadalang tao? Yun nga. Magkaiba po ano? Magkaiba. Actually, si Miss Beverly, dito sa Pilipinas, hindi mo talaga mabago yung gender mo. So, babae po si Miss Beverly. May asawa na po ako. At saka hindi po ako buntis. So, pinapangarap ko yung buntis, syempre, sa asawa ko. Pero hindi sa ibang tao. So, syempre, ako naman, ayaw kong makasira ng ibang relasyon. So, yung mga bashers ko, hindi ko na iniisip yun. Nagpapasalamat na lang ako sa kanila. Hindi ko man sila pinasahuran, pinakialaman nila yung buhay ko. Nag-care sila sa akin. So maraming salamat sa inyo. Nagilala si Miss Beverly. Yes. Mas sumikat po. And last question ko po, kasi inuungkat po lahat pati yung negosyo nyo. Na-research ko po na yung negosyo nyo po sa Balitawa, yung kumpanya nyo, ay matagal na po yun, wala pa po sa si Elias. So,
sabi po, kemi-kemi lang daw po or word na joke-joke lang yung negosyo nyo doon sa Balintawak. Ano po bang negosyo ito para maliwanagan po yung mga bashers nyo? Yun na po yung Noble Home Construction Corporation. Yun na po yung negosyo natin. Wala pa po si Elias, may construction na po kami. Actually, yung office na yun, construction talaga, binibigyan ko lang po ang Elias GTV Band ng office room. Kasi ayaw ko naman na magnegosyo ng walang office. Kasi hindi talaga legal tingnan. So, yung mga client din natin. So, wala pong rent yung Elias GTV Band doon. Walang expenses. Ako po ay galing po yun sa construction. Lahat ng makikita mong computer doon, lahat po yun mga architect po namin. So, lahat po empleyado po ng construction. So, yung mga nagsasabi sa online, maraming pogo po daw yun. Actually, sobrang maling-mali po yun. Yung negosyo natin is interior designer po. Mga interior, mga mock-up. Yun po yung negosyo natin. So, yung sa partner ko naman is a plastic manufacturer po sa Bulacan. Yun po yung negosyo. Legal na legal po yung negosyo natin. Nagbabayad po tayo ng tax. So, hindi po yun illegal. So, wala pa si Elias noon. May hanap buhay naman tayo na legal. Yun na yung construction and plastic manufacturer. Yun na po. Ayan, maraming salamat po, Miss Beverly. Ayan, sa mga basher ni Beverly. Maraming salamat po sa inyo. Naka-Facebook live pala yata si May. Okay, next question natin kay Rodel. Rodel? Hi, Miss Beverly. Good evening po. Yung show kasi, may concert daw siya sa Amerika, si Elias. Tapos, involved po ba kayo doon sa concert na yun sa Amerika? Yes po, dumaan naman yon yung USA, which is under by Paddock Entertainment. Yung sa Paddock talaga, i-clear ko lang din na kasi marami talaga nga mga netizen na may show daw si Elias, million daw yun. Pero kiniklear ko lang, ang USA, 4 pa lang na show na 30% ang na-down sa management, which is 900,000 po peso. So, yung 3 show na po, yung kasi 7 yon, hindi pa po, wala pa pong down payment yon. Pero, nag-promote na po sila. Sa amin naman, as a producer naman sila, so I understand po, inantay po namin sila. Binigyan namin sila ng time. Pero yung mga netizen na sabi na million because of USA, mali po kayo. Wala pa pong 1 million yung down payment doon. 900,000 peso pa po. At saka may chismis din na ang dami-dami daw po nagpapasok na pera doon. Kasama na rito yung, totoo po ba yun, yung namayapa pong si Miss Aida Patana? Ano po yung, si Aida Patana po, nakilala ko po siya. Kasi siya yung nagbibigay talaga ng first endorsement ex-deal sa dental clinic ni Elias. Yun na yung binabas si Elias last time na yellow yung teeth. So, yun, pinapaputi na po yung teeth niya doon sa dental. Thank you po, Miss Jessie. So, yun doon ko po nakilala si Miss Aida. Naging agent po si Miss Aida sa amin. Actually, siya yung nagpasok din yung sa USA at saka yung sa Australia. Tapos nabook niya yung sa Cebu ngayon this coming August 23. Doon lang po. Actually, malaking pasalamat ko din po kay Madam Aida na kahit saglit lang po kami magkakilala, marami po akong natutunan sa kanya because she is 15 years in show business and I'm first time. So, yun naman na malaking pasalamat ko sa kanya kasi binibigyan po kami ng client din. Okay, isa papunta no. Bakit hindi daw po natuloy yung pangalawang collaboration ni Elias kay Jojo Mendrez? At totoo po ba na 500,000 ang binayad kay Elias doon sa unang collaboration? Hindi po, totoo yun. Ang unang-una is 200,000 po. Yung collaboration namin ni Jojo. So, pangalawang collaboration namin, hindi siya natuloy kasi sunod-sunod wala pong oras si Elias. Pero open naman po ako kapag mayroon na pong oras si Elias.
Kasi sa ngayon, sunod-sunod talaga yung show nila. Kasi dating management pa po ito, yung sa Kalungan Band. So ngayon, in-acknowledge ko din yung mga producer kasi nakikiusap. Kahit new rate na yung LSGTV Band. So sinusunod pa rin nila. So medyo nahihirapan din po ako mag-adjust ng time. So mag-accept ng ibang mga bookings medyo mahirap pa po at tanggapin yun. So yun yung pakiusap ko ni Sir Jojo. Kapag may oras na po si Elias, i-update ko po siya. Okay, thank you very much po.